Sa sobrang excited ko sa paggawa ng obento ngayong araw para sa recital ni Ate Yuchang, ang dami ko nakalimutan. Tara, samahan niyo muna kami for today's mini vlog. Minasan konnichiwa, Aira desu, your full-time mom here in Japan. So napakarami na nga pangyayari yung nagdaan nitong mga nakarang araw na hindi ko na i-vlog. Pasensya na kayo kasi nga uso na naman po ang sakit dito sa Japan. Kaya naman ang nanay nyo, ito, nagpapagaling. So Sabado nga ngayon pero gagawa ako ng obento para kay Ate Yuchang kasi school festival nila today. At dahil nga hindi ako magaling gumawa ng obento kasi hindi po ako araw-araw na gumagawa nito. May pagkain kasi yung mga bata natin sa eskwelahan. Kaya naman kapag ka may mga araw na gagawa ng obento, maaga talaga akong gumising kasi baka hindi ko matapos on time. So nagsaing na nga po ako dyan kasi gusto ko yung gagamitin kong kanin ay yung talagang bagong luto. Nag-request kasi si Ate Yuchang natin na gusto niya daw sa isang baunan yung ulam niya, tapos yung kanin niya daw ay onigiri na merong umeboshi sa loob. Tinanong ko na nga si Ate Yuchang natin kagabi kung anong gusto niyang ulam. Sabi niya tamagoyaki lang daw, wina at saka lagyan ko daw ng broccoli. Huwag ko daw lalagyan ng kamatis kasi hindi naman daw niya kakainin. Kaya naman para madagdagan ng color ay maglalagay din ako ng carrot. So nilaga ko nga lang yan ng ilang minuto tas nagready na ako ng tubig na malamig na may yelo para pang blanch. So ipinirito ko na nga dyan yung ating napaka-cute na wina at saka ang ating tamagoyaki. So ngayong araw, tatry ko siyang lutuin using chopsticks. Alam nyo ba nung bago ako dito sa Japan, hindi ko talaga may gets kung paano ba lutuin tong tamagoyaki na to or egg rolls kung tawagin. So itong paggamit ng rectangle na fry pan na to, ang hindi ko maintindihan kung kailan ko ba dapat i-push yung itlog sa taas or sa baba. Pero after ng ilang try ganyan, kahit paano, nagets ko na pero hindi ko pa rin siya maluto using chopsticks. Ang lagi kong ginagamit ay shanse kasi mas madali siya saka mas maganda yung pagkaluto pagka shanse. Wala namang problema kung ang gagamitin mo sa pagluluto nito ay shanse kaso nga lang napaka-fulfilling ba kumbaga kapag nakapagluto ka ng tamagoyaki na ang gamit ay chopstick. Feeling ko professional na ako. O siya nga pala kapag nagluluto ka nito kailangan hindi masyadong malakas yung apoy kasi nga tumitigas yung itlog kapag ka nasusobrahan sa luto. So after ko nga siyang lutuin using chopstick ay sinansi ko rin siya sa dulo kasi nga may mga part na hindi diretso. Ay sinasabi ko sa inyo, wag niyo nang pahirapan yung sarili niyo, syansihin niyo na lang. Palibasa kasi ang daming oras maaga nagising kaya ang daming tinatry. Wait, nakaharang ka, hindi ko makita yung ginagawa ko. At dahil ito na yung mga ulam natin, ilagay na natin siya sa baunan. So ito po yung pinaka nahihirapan ako na part, yung paglalagay ng mga pagkain sa loob ng baunan. Mukha lang siya madaling gawin, demojisay wa muskashi desu. Dito ako inaabot ng siyam-siyam yung paghihilera para magmukha siya maganda. Pero sobrang simpleng obento na po itong ginagawa ko ha. Yung ibang mga nanay po talaga may mga mukha pa, may mga, alam niyo po yun, talagang sobrang cute talaga ng obento na ginagawa nila. Pero ako kasi gusto ko yung simple lang, yung appealing at saka mukhang masarap kainin. Nilagay ko nga rin pala dito yung leftover namin na karaagi kagabi, tapos hiniwa-hiwa ko siya ng maliliit. 2,000 years later. So ito na po yung ating simpleng obento, onigiri na lang at lalarga na tayo. Saktong-sakto kasi luto na rin po ang ating sinaing. So sa paggawa naman ng onigiri, tinuruan ako ni Hapon na para daw hindi ako mapaso. Ilalagay mo siya sa mangkok, saka mo siya dito bibilugin. Pero bago yun, lalagyan ko muna siya ng kalahating umeboshi. Favorite ng Ate Yuchang namin. Fermented plum po ito at sobrang asim talaga niya. So ibabaon ko lang yan dyan sa kiligitnaan, saka ko siya aalog-alugin. At kapag bilog na, saka na ako maghuhugas ng kamay, saka ko siya huhulmahin. Kailangan kapag magaganito ka ng onigiri, basa po yung kamay ninyo kasi kung hindi, sobrang magdidikitan yung mga kanin. Kita. Nakamisete? Nakamiena? Uwa, sugo. Sugo. Kawaii? Kawaii? Sabi na. Yuchang kawaii na. Mama papa ato de iko kara ne. Gabare ne. Okay ko ne. Chodo ija. Palabas na yung mga kasabay niya. Kits-kitin. Kaway na. Kit-kit naman ang ate namin. Yuchan. Yuchan matsuyoy. Yuchan makaway. Yuchan maatamai. Ne? Gambare. Gambare.
Pag-alis ni Ate Yui Chang natin, nag-ready na ako ng sarili ko, pati aayusin ko na rin yung mga bata kasi mamaya pupunta kami sa eskwelahan para manood ng performance ni Ate Yui Chang sa school. Saan na yung brush ko? Para ba naman kasi itong hinalukay ube yung aking makeup? Parang halukay ube, halukayin mo ng todo. Atak, apis. Sige, sayo-sayo pa. Mamaya magmamadali ka. O, diba? Ang laki talaga nang nagagawa pag nag-aayos, diba? O, kanina mukha akong bagong gising na isa. So, ngayong araw nga na ito, ang nakaschedule lang sa utak ng nanay nyo ay paggawa ng obento at pag-aasikaso kasi manonood kami ng performance ni Ate Yui Chang sa school. Meron pala akong nakalimutan na napaka-importanting bagay. Pwede ka makata yun eh? Sinabi ko naman sa'yo, diba? Sige, kanta pa more. Nawala talaga sa isip ko na ngayong araw pala kami aalis papuntang Nagano. Ang iniisip ko lang talaga at sobrang excited ako ay yung performance ni Ate Yui Chang, pero yung alis namin, nakalimutan ko at ako pa ang galit. Kasi nga, ang aga-aga niyang umalis, nag-golf siya ng napakaaga, tapos sabi niya sa akin, nakaredy na ako. Ang inisip ko tuloy, nakaredy na siya sa pag-alis namin papunta sa school mamaya. Ang sinasabi niya palang ni-ready niya ay yung damit na susuotin niya sa ceremony sa Shichigo-san sa Nagano. Without telling me exactly. Wow, exactly. Kaya itong nanay niyo, ang puwet, hilong-talilong, nagmamadali mag-impaka ng mga damit. At hindi lang damit ko, kung hindi damit namin mag-iina. At bukod pa doon, kailangan ko pang magdala ng formal clothes if ever na hindi ako makapag-kimono. So mga ganitong panahon lang natin pwedeng dalhin yung ating mga pangmalakasan. Sapatos. Ay, heels. Yan lang ating brown necklace. Mabuti na lang talaga magaling ako mag-impake ng damit kahit mabilisan. At saka isa pa, hindi na ako nagdadala ng sobrang daming damit ng mga bata. Kasi pwede naman kami maglaba doon sa bahay ni Lola. So minsan po, meron mga ganitong klaseng pagkakataon sa buhay namin mag-asawa na hindi kami nagkakaintindihan. Lalo na sa mga schedule na napapalitan ng date ay kung hindi mo papaulit-ulitin sa akin ay hindi ko talaga maaalala. Sa awa naman ng Diyos, hindi kami na late. Sakto lang yung dating namin sa eskwelahan ni Ate Yui Chang natin. At pagdating nga doon, nagkaroon sila ng konting parang storytelling. Tapos meron mga script yung mga bata. And dito mo talaga masasabi na si Ate Yui Chang natin ay hindi siya katulad ng ibang mga bata dito sa Japan na ang magulang ay Japanese parehas. Mapapansin mo talaga dito na kakaunti lang yung line na binigay sa kanya kasi hindi pa siya ganun katatas magsalita ng Nihongo. Pero kahit nakakaunti lang yung line ni Ate Yui Chang natin, alam na alam ko naman talaga na she did her best kasi ang lakas talaga ng boses niya at hindi siya nagkamali at halatang hindi rin siya kinabahan. After ng performance sila Ate Yui Chang, akala ko naman aalis na kami at pupunta na kami ng Nagano. Hindi pa pala kasi alas 3 pa daw ang uwian ng mga bata. Minsan talagang hirap kausap itong asawa ko. Pinagmadali pa ako mag-impake kanina. Marami pa naman pala kami oras. Pero okay lang yon, ang importante, mahalaga. Ang mahalaga, importante. Wala na akong ibang gagawin kung hindi manghinain ang kapramin at paghintay kay Ate Yui Chang. At pagdating ni Ate Yui Chang natin, lumarga na kami papunta sa Nagano. O sige na, mahaba pa yung biyahe namin. Thank you for watching. Please like and share naman for more upcoming videos. Bye!